Diyan sa sinasabi ninyong crime against humanities. Mas marami pong namatay nung panahon ni Marcos Sr. noong martial law. Eh, anong pinagsasasabi ninyo? Crime against humanity. So, tingnan natin, ano bang ibig sabihin ng crime against humanities daw? Ayon kay Ed Lingao, tingnan nga natin etong kanyang balita at ating busisiin. Tingnan natin kung pasok ba ito sa mga kaso ni PRRD. Sa matagal na panahon, iniugnay natin ang issue ng crimes against humanity sa International Criminal Court o yung ICC. Ito kasing reklamong kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Duterte sa... Ito ngayon ang question. Paano na ngayon yung ICC? Paano na yung ICC? Alam nyo ba mga bossing na ito ang iniiwasan ng mga nila Dilima? Ito iniiwasan nila Rizon Tiberos. Ito ang iniiwasan ng mga Dilawan Tae. Itong pagfa-file ng kaso kay PRRD dito sa Pilipinas. Alam nyo ba mga boss na itong ikakaso sa kanya sa Pilipinas, makakatulong pa to kay PRRD? Bakit? Kasi for the longest time, ang pangtakot nila sa mga Duterte ICC. Ang panakot nila kay Duterte ICC, kay Inday Sara ICC, kay Bato, kay Bongo ICC. Lagi natin sinasabi na, paano magkakaroon ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas? Dapat kung magfa-file kayo ng kaso, hindi sa ICC kasi we have a working justice system sa Pilipinas. Gumagana naman yung ating mga korte, mga piskal, gumagana naman. Nakalaya nga si Dilima Na-acquit nga si Maria Ressa di ba? Ibig sabihin, yung ating korte gumagana. Bakit kayo nagfa-file ng case sa ICC? Crime against humanity. Di ba? So ngayon, pabor pa to kay PRRD. Bakit? Kasi ang sinasabi naman ni PRRD lagi is, okay lang sa akin na makulong, okay lang sa akin na makasuhan, okay lang sa akin na mapanagot sa kasalanang sa tingin ninyo ginawa ko, pero dito sa sarili kong bayan, hindi sa kamay ng mga dayuhan. So magkakaroon pa ba ng pangil yung ICC na panakot nila? Wala na. Bakit? May kaso na sa Pilipinas Kailangan munang matapos yung kaso sa Pilipinas bago magkaroon ulit ng pangil etong ipinapanakot ni Trillanes na ICC. And the reason why nag-file na sila ng kaso at long last dito sa Pilipinas, it's because alam nila na yung ICC wala talagang ganap dito sa bayang Pilipinas. Na pinilit na nila ang Malacanang na mag-agree with them na papasukin ng ICC sa Pilipinas, pero even Malacanang sinasabi na hindi tayo under ng jurisdiction yan. Hindi natin i-acknowledge kung ano man yung mga plano nila or gagawin nila or kung ano man yung verdict nila. Wala tayong pake. We are a sovereign nation. Meron tayong sariling justice system. We should yung kumbaga i-utilize natin yun. So wala na ngayon itong sinasabi ni Trillanes na next year nandiyan na yung ICC. Nasa ganito, nandiyan na, sa ganyan, nandiyan na. Yung mga kasinungalingan ni Trillanes, nga. Ibinasura ng Congress. Sabi ko kasi Trillanes hindi ka talaga mahal ng Kongreso Na kahit na anong pagpuri mo, Trillanes, kanila akop at kung kani-kanino dyan, nakipagtulungan ka pa sa kanila, di umano, sabi ng Iglesia ni Cristo na hindi nyo dininay ever, di ba, hindi dininay ng Quadcom ever na si Trillanes ang nagpasimuno ng Quadcom na yan. Idinikit, kaya naging Quadcom 4 na komite yan. Idinikit yung kanila Alice Guo, yung Pogo, yung drug trade, idinikit lahat sa Duterte. Napabagsak ba nila Duterte? Ang Duterte ba ngayon humihina na ba yung kanilang, nagdi-decline na ba yung kanilang political prowess? Yung kanila bang influence politically nagdi-decline na? Hindi, lalong tumataas. Tingnan ninyo yung latest survey. Sino pa din? After all of these things, Mary Grace Piatos, kay ganito, kay ganyan, ang dami ng panira kay Inday Sara. Tingnan ninyo, she still
the most trusted political figure dito sa Pilipinas. After all the ayuda, after all the left and right na pakikipag-tandem nila sa media at sa mga komunista para pabagsakin ng mga Duterte, lalong lumalakas at lumalakas at lumalakas ang mga Duterte. Kasi may sinasabi nga si Sal Panelo na the more you hit on the Dutertes, the more people defend them. Nagre-relax lang yung mga tao sa pagdepensa sa mga Duterte kapag hindi sila binabanatan. Pero pag nakikita nila na binabanatan nyo yung mga Duterte, the Dutertes na ang ganda ng ginawa sa Pilipinas, the Dutertes na nilinis ang Davao, alam mo, cleanest city sa Pilipinas, Davao. Safest city, Southeast Asia, Davao. Walang utang. Bukod tangi ang Davao na walang utang. Lahat ng syudad sa buong Pilipinas may utang. Pero ang Davao, walang utang. Debt-free yan nung iniwan ni Inday Sara yan. Kung kurakot yan, putang ina niyan, sandamo ka lang utang sana ng gobyerno dyan sa Davao. Kung kurakot si Inday Sara at ang mga Duterte, putang ina, pangit-pangit sana ng Davao. Puntahan ninyo yung Tacloban, yung ni Martin Romualdez, yung kanyang distrito, bulok. Yung distrito ni Martin Romualdez, bulok. Puntahan ninyo yung mga distrito ng mga kupal na mga congressman na nagagalit sa mga Duterte. Tingnan ninyo, anong meron sa kanila? Tingnan nyo distrito ni Pastor Dila diyan sa Santa Ana. Tingnan ninyo. Putangin na, dumi-dumi. Dumi-dumi, daming kawatan, daming mga pedicab. Hindi mo pagmamalaki. At tingnan nyo pa yung iba. Tingnan nyo yung distrito ni Ace Barber sa Surigao. Di ba? May balita nga eh. Ano na yung balita na yun? Yung sinasabing may nahuli daw na sasakyan dyan, eklat-eklat. But wala na yun. Hindi na yun na Hindi na yun na pag-usapan. Di ba? And so on and so forth. Tingnan nyo yung distrito ni Suarez sa Quezon. Tingnan nyo yung distrito ni Fernandez sa Laguna. O tingnan nyo lahat, yung mga distrito ng mga yan, bulok. Ikumpara mo lahat ng yan, pagsamasamahin mo, ikumpara mo sa Davao. Utangin na ninyo, tingnan ninyo, ang layo. Oy, thank you very much Juliet Sinining. Maraming salamat tingnan ninyo, yung ni Bongbong Marcos. Tingnan ninyo yung kanyang Ilocos Norte. Ano meron doon? Putay na hanggang ngayon, poso pa din yung gripo doon. Tagal-tagal na nilang gobernador dyan. Ang dami-daming tubig dyan, dahil bundok dyan, dahil pagkukuhanan ng tubig dyan. Pero sa poso pa din, nag-iigib yung karamihan ng mga tao dyan. Kanya-kanya na nga yung mga tao dyan na pagbili ng mga motor eh. Bibili ng motor para higupin yung laman ng balon eh, para dalhin sa mga bahay nila. Baga, gumagawa na lang mga bossing, gumagawa na lang ng paraan yung mga tao para somewhat mag-advance yung kanilang yung kanilang buhay. Tingnan niyo, punta kayo ng Ilocos. Sabi ko nga sa inyo, ako taga Ilocos kami. Ilocos Sur kami. Dulong-dulo kami ng Ilocos Sur. Doon sa amin hanggang ngayon poso pa rin ng tubig, balon. Nilalagyan nila ng tubo yun ng poso para madaling magigib. Dati kasi ginaganon yung may kawayan na mahaba tapos may balde sa ilalim eh. Dati ganun. Pero nag-improve na, poso na. Oo. So imaginein mo ang tagal-tagal na nasa kanilang Ilocos. Ganun pa rin ang sistema ng buhay. Samantalang dyan sa Davao, dating punong-puno ng mga terorista dyan, dating punong-puno ng mga rebelde dyan, dating punong-puno ng mga kung ano-ano masasamang entities dyan. Nung umupo yung mga Duterte, ano nangyari? Bukod tangi sa buong Mindanao, ang Davao, ganyan ka-safe. So paano nyo masasabi na itong mga Duterte na ito katulad ng mga piniprivilege speech ninyo? It doesn't add up. Kasi kung ang isang namumuno ay talagang kriminal, di sana ang dami-dami ng rebelde sa lugar nila wala zero insurgent sila Di ba? Zero insurgent sila sa Davao. Nagkakaisa ang mga tao sa Davao. Sa tingin nyo kung kriminal yung mayor nila na si Inday at saka yan si
PRRD, sa tingin ninyo, hindi sila magrarally doon? Sobrang reklamador ng mga Pilipino, putang ina, kahit nga lang konting problema, nirarally ng mga Pilipino. Do you think mananalo pa sila doon? Di ba? Sa tingin mo, mananalo pa ang mga Duterte diyan sa Davao kung mga kurakot at mamamatay tao mga yan? Ngayon, kung sakali na naging matigas, kung sakali na nagkaroon ng kamay na bakal yung mga Duterte diyan sa Davao, bakit ang nagrereklamo yung mga puki ng inang hindi mga taga Davao? Tanungin nyo, bawat Davaoenyo, pumunta kayo sa Davao, magpulso kayo ng bayan dun sa Davao. Masaya ba sila sa pamumuno ng isang kamay na bakal na mayor? Kapag sa Davao, okay naman, putang ina ninyo dito sa sa batasan, wala kayong pakialam. Hindi kayo pwedeng maging spokesperson ng mga taga Davao dahil sila mismo, kung ayaw nila sa pamumuno ni Duterte, kung sila mismo takot sila sa mga Duterte, kung sila mismo sukan-suka sa mga Duterte, hindi na sana nananalo yan sa eleksyon sa kanila. But considering na sila pa din ang pinaka-maimpluwensyang politiko sa Davao nang hindi nila kailangang magpamudmud ng ayuda, tangina, wala kayong karapatan para sabihan or para akusahan yung mga leaders nila doon sa Davao na human rights violators. Hindi po human rights violation ang linisin mo ang iyong lugar. Kapag nagdeklara ka ng gera, may mamamatay talaga. Kapag lumaban ka at nilabanan mo ang isang krimen, chances are, dumanak talaga ang dugo. Kapag ka drug lords, ang mga kalaban mo, willing pumatay ng tao rin ang mga ito. It's either them or you. So yung mga namatay dito sa Davao City, dahil sa paglilinis ng mga Duterte, good riddance po yan. Same goes mga bossing dito sa buong Pilipinas na noong si Pangulong Duterte ay nangampan niya, kanya pong tinuran yan. Are you sure? Gusto nyo akong tumakbong presidente? I am telling you, magiging madugo. Papatayin ko lahat ng mga kriminal. Papatayin ko yung mga, patatabain ko yung mga janitor fish sa Manila Bay. Itatapon ko lahat yung mga bangkay dyan. Ang daming kriminal, ang daming adik. Sigurado ba kayo? Nagtanong siya sa bayang Pilipinas kung sigurado ba tayo sa klase ng politika niya, sa klase ng pamumuno niya. So, mga buong ang pinag-uusapan natin dito. Noong pong si PRRD ay nangampanya para sa bayang Pilipinas, sinabi na po niya yan sa atin. Ipinaliwanag niya na yan na magiging madugo. Wala siyang ipinangakong hindi niya tinupad. Hindi yan katulad ng 20 pesos na kilo ng bigas ni Bongbong Marcos na ipinangako niya pero hindi naman niya ibinigay. Ito si PRRD, lahat ng pinangako niya binigay, magiging madugo. Uubusin ko lahat ng kriminal. Uubusin ko lahat ng korap. Uubusin ko lahat ng adik. Ganun ang sinasabi ni PRRD noong siya ay noong siya ay nangangampanya. Now, lahat ba nitong mga sinasabi ng mga congressman ngayon bago sa atin? Lahat ba ng mga privileged speech ng mga kongresista ngayon na nangyari noong panahon ni PRD, bago ba sa atin? Hindi na po yun bago sa amin. Ini-expect na po namin na maraming mamamatay. Kaya nga namin siya binoto eh. Lizelle Mabi, salamat kaayo, Mr. Chair. Siyempre, kay Lourdes Villaviray, marbuhay ka. Salamat din po. It's nice to see you back dito sa channel natin. Hindi ba, mga bossing? Ine-expect na natin yun. Kayo ba hindi nyo ine-expect? Ine-expect na natin yun. Yun ang pangangampanya ni PRD sa atin eh.
Ang pangampanya ni PRRD sa atin is marami siyang papatayin ng mga kriminal eh. So anong ano natin? Ano pang kinakatakot natin? Ano pang inaano natin? Ano pang bago doon sa mga ang bago lang sa mga statement nila, pinapalabas nila as if ginawa ni PRRD yun ng kagustuhan lang niya, ng trip lang niya. Yun yung pinalalabas nila eh. 'Di ba? Ipinalalabas nila na sa kapritsyo ni Duterte. Pwede ba yun? Na tumakbo ako ng presidente tapos patayin ko lahat ng tao sa Pilipinas, katulad nung sinasabi nila? Maniniwala ba tayo sa ganung propaganda? Di ba? Hindi ba pwedeng tumakbo si PRRD sa Pilipinas kasi gusto niyang baguhin talaga ang sistema sa Pilipinas? Ang daming kriminal. Kaya naayon sa batas yung kanyang mga pinagagawa na legitimate yung mga police operations. Now, meron mga hindi lehitimo. Hindi naman perpekto yan eh. Meron talagang mga pulis na mga buwisit. Meron talagang mga pulis na mga kumag. Meron talagang mga pulis na dahil nga noong panahon ni PRD mahuhuli na sila bukod sa pag-hunting ng mga ng Duterte administration sa mga adik sa kalsada, mga pushers, naghahunt na din ang ano yung magkasabay na nililinis yun. Merong internal cleansing sa PNP at merong paglilinis sa kalsada. Magkasabay na nangyayari yun. Kaya nataranta yung mga sindikato. Kasi sino yung mga sindikato? It turned out na yung mga general natin sa Pilipinas involved sa drugs. It turned out na yung mga politiko natin, mga mayors, involved sa drugs. Hindi ini-expect ni PRRD yun until maging presidente siya at nagkaroon siya ng access sa intel community na lahat pala ng mga putang ina nito involved sa drugs. Anong gagawin ni PRD? Susuko siya. Hindi pwede. Kasi pag sumuko si PRD, kawawa mga bata eh. Kawawa kayo, kawawa tayo. Kaya ginawa niya, tinuloy-tuloy niya. Nililinis ni Bato yung PNP at the same time, nililinis ni Duterte yung kalsada. Nataranta yung mga sindikato. Nataranta yung mga, yung mga miyembro ng kartel na mga pulis. Anong ginawa nila? Lahat ng assets nila, pinagpapapatay nila. Nagkaroon din sila ng sarili nilang cleansing. Kumbaga, magkakasabay na nangyari yon. Nagki-cleansing sa kalsada, nagki-cleansing sa PNP, yung mga sangkot na mga pulis, nag-cleansing din sila on their own. Kaya biglang putang na naglutangan yung mga bangkay. Kasi mga assets nila yon. Yun ang hindi naiintindihan netong mga naghihiring dyan sa Kongreso. Na the fact na mga mayors mismo nagdodroga at nagtutulak, pati mga general, what do you expect? Do you expect walang mamamatay? Kaya nga gera eh. Again, hindi ba natin ine-expect itong nangyayari na to? Ako nga hindi ako masaya eh. Bakit? Kasi hindi nga nalinis ng buo. Kung pwede lang, kung may namatay na 3,000 mahigit, katulad sinasabi nila, kung pwede lang, may mamatay ng mas marami pa. Kung pwede, 100,000, basta lahat pusher at adik. Okay lang sa akin. Bakit? Kasi yan ang sumisira sa bayan natin Pilipinas. Kaya hindi tayo makaunlad-unlad dahil sa mga hinayupak ng mga kriminal na yan eh. So okay sa akin yun. Nakulangan ako, oo, sayang PRD. Kung hindi lang nagka-pandemic, putang ina, mas marami pa sanang namatay. Diba? Mas marami pa sanang mga adik at mga pusher na nanlaban. Kasi ayaw ko makulong nung panahon na yon. Ang daming sumuko. Napag-usapan ba dyan? Sa Quadcom, yung dami ng sumuko. Milyon ang sumuko na mga nagdodroga. Milyon. Punong-puno ang mga kulungan nun. Mula Apari hanggang Hulo, punong-puno mga kulungan, mga boss. Ikaw ba gusto mo pang makipagsiksikan doon? Hindi. Putay na may kipagbarilan ako sa inyo. Ganun na sistema ng bayan natin Pilipinas. Noong naging presidente si Duterte. Nagalit ba tayo? Ang galit lang naman nun, sino? Si Leni Robredo. Walang ibang galit. Yung mga congressman na yan, congressman na sila nun. Pero nagalit ba sila kay Duterte noon? Nagkaroon ba ng
hearing kay Duterte, nagkaroon ng hearing sa Senado. Push through ba yung hearing? Kaya sabi ko nga lahat naman ng mga patutsada nila ngayon, recycled na Noon pa yan, napag-usapan na Sabi nga nila Bato, ano ba yan? PNP chief pa lang ako, iniimbestigahan na kami. Senador na ako, natapos na yung termino ko, iniimbestigahan pa rin kami. Nung ang PNP chief ako, wala silang nakita. Ngayon pa kaya, gaano kagaling yung mga congressman ngayon na walang nakita noon, tapos ngayon biglang meron na. Doon ka magtataka. Kaya nga minsan naiisip talaga ng tao, baka nagkakabayaran talaga dyan. Baka ha? Kasi bakit? Tapos na yan noon Naiano na yan noon. Napag-usapan na yan noon Umiiyak pa nga si Bato de la Rosa, remember? General pa lang siya. General pa lang si Bato. Umiiyak na siya sa Senado. Dahil pinagbibintangan na sila ng kung ano-ano. Pero nakasuhan ba sila noon? Hindi naman. Hindi naman sila nakasuhan. Napapag-usapan ba dyan sa war on drugs ni Duterte yung dyan sa Kamara yung ilang milyon yung sumuko? Meron ba silang kinausap dyan sa Kamara na mga pabor sa war on drugs ni Duterte? Kasi lahat ng kinausap nila dyan, puros mga biktima ko no, hindi pa nga nagsalita Yung mga biktima nga, wala man nakakapagsalita May kinausap ba sila na kabilang side? Yung mga Duterte defenders, yung mga tuwan-tuwa na nawala yung mga addicts sa kanila, may kinausap ba sila dyan? Wala. Paano mo sabing credible yan? O ano ba yung crime against humanity? ICC. Pero hindi kasi alam ng marami, meron po tayong sariling batas tungkol dito. Hello! Simple Luis, mabuhay ka? Kamusta? Sa'yo at sa iyong poging asawa at poging anak, mabuhay kayong tatlo. Mga 400 years pa. Ang Republic Act 9851, pinirmahan noong panahon ni Pangulong Gloria Arroyo noong December 2009. Ito po mga pinaparusahan ng batas na ito. Ang paglabag sa international humanitarian law, genocide at ang crimes against humanity. Simulan po natin dun sa crimes against humanity dahil yun po ang rekomendang kaso ng Quadcom laban kay dating Pangulong Duterte. Medyo malawak po ang definisyon nito sa Section 6. Ito po ang sistematikong pag-atake sa mga sibilyan na maaaring gawin sa mga susunod na paraan. Nariyan po ang willful killing, extermination, enslavement at deportation, severe imprisonment at torture, rape and sexual slavery, persecution at enforced disappearance, apartheid at mga aksyon na nagdudulot ng malawakang widespread systematic attack versus tangina. Widespread systematic. Tingnan natin kung pasok Simple Luis, thank you very much, boss. Nakakauwi lang from work. Thank you, ingat dyan and enjoy kayo. Yes, yo. Pupunta to si Simple Luis dito sa Japan si January. Makikita sila ni Jing Corpus. Mabuhay ka. Ikamusta mo na lang ako kay Jing Corpus Simple Luis. Thank you very much sa iyong ayuda. God bless you. Tingnan ninyo. Widespread systematic attack versus civilians. Widespread systematic attack versus civilians. So, ano to? Nagpresidente si Duterte tapos pinatay niya yung mga sibilyan, trip lang niya, ganun. Walang rason. Walang rason basta pinatay niya yung sibilyan, ganun. Kayo ba naniniwala kayo rito? Again, a crime against humanity, ito daw po yung mga yung mga definitions widespread systematic attack versus civilians. Putang ina, yan, tama to sinasabi ni Hansya. Kung si Hitler ka, yan. Kung ikaw si Yamashita, yan. Yung pumunta ka sa isang lugar, tapos lahat ng makita mo rin pinagpapapatay mo. Yan. Widespread systematic attack. May sistema pa daw, pangalawa, willful killing. Putay na, willful killing. So parang, nung naging presidente si Duterte, yun nakagad ang yun nakagad ang utos niya, patayin natin lahat ng tao. Putang ina, ba't buhay pa tayo? Ba't buhay pa tayo? Kasi itong mga sinasabi nitong mga to, willful killing, extermination, widespread systematic attack versus civilians, imprisonment, torture, rape, sexual slavery, persecution of a group, enforced disappearance, apartheid, acts causing great suffering,
Tayo na gawain ng NPA yan eh. NPA, mga bossing, ang gumagawa niyan. So parang ngayon, yung gawain ng NPA, yung gawain nila Paduano noon, nang ina pinapasa nila kay Duterte. Naniniwala kayo dito? Isa-isahin nyo ulit. Widespread systematic attack versus civilian. Willful killing. Parang willful killing, yung puta talagang bukal na bukal sa loob mo yung pagpatay. Extermination. Enslavement. Deportation. Imprisonment. Anak ng putya yan. Walang ganitong ginawa si ano. Walang ganitong ginawa si Duterte. Wala to sa plataforma ni Duterte at lalong-lalong wala to sa trabaho ni Duterte. And I believe, ako personally, walang ganito. Kaso nila Franz Castro to. Kaso to ng NPA, kaso to nila Osama Bin Laden. Kaso to ng mga terorista sa buong mundo. Yung ginagawa ng mga terorista, eto yun. Walang ganitong ginawa si Duterte. Puta, kinasabi ko nga walang ibang klase, walang patutunguhan talaga. Sige, diretso pa natin. Ang Section 4 naman ay tungkol sa war crimes sa mga krimen na nangyari sa gitna po ng giyera. Ang Section 5 naman ay tungkol po sa genocide o yung pagsira sa isang national, ethnic, racial o religious group. Mahalaga po rito ang Section 8, ang criminal liability. Nakasaad kasi sa batas na ito ng isang tao ay may pananagutan, hindi lamang kung siya ang gumawa ng krimen, pero kung siya rin ang nag-utos o nag-udyok sa iba. Again, crime against humanity, malinaw na malinaw. Wala yun. Walay yun sa mga pinagagawa ni Duterte. Criminal liability is principal. Commits the crime, orders or induces the crime. Wala yung isa sa mga yun. Wala doon ng pasok sa mga pinagagawa ni Duterte. Kasi nga, lahat yun according to sa batas natin. Yung utos ni PRRD sa mga pulis natin, according sa batas. Nag-utos siya, labanan ng droga, mandato yun ng presidente. Nag-utos ang presidente na labanan na ang terorismo, mandato ng presidente yun. Nag-utos ang presidente na lahat ng mga kriminal i-operate, mandato ng presidente yun. Trabaho ng mga pulis yun. Trabaho ng mga sundalo yun. Kung ano man yun nangyari yun yung resulta nung kanilang laban. Resulta yan ng kanilang laban. Anong pinoproblema natin doon? Natural, sabi nga nila, kapag ka may gera, ano yun? May talagang dugong dadanak. Meron bang gera na putang ina kurutan? Nakakahiya ang kaso nila kung ang basihan against crime against humanity kasi may batas na pinapatupad at ito ay war on drugs. True. Nilamon na ng sistema talaga. Sige, diretso. Gawin ng isang krimen. Sa Section 10 naman, may pananagutan din ang superior bilang isang principal kung hindi niya na-control ang kanyang mga tauhan o kaya hindi siya nagtatag ng mga patakaran para hindi po mangyari ang isang krimen. Ang parusa sa malubhang paglabag ng batas na ito ay ang reclusion perpetua. Ayun na, forfeiture of assets. Di ba? Close po ito sa kapag ka ikaw ay dineklara na terorista. Forfeiture of assets, reclusion temporal to reclusion perpetua. Yung forfeiture of assets, yan talaga yung target nila. Pero yun nga ang nakakatawa ron. Sinasabi na nga ni PRD, tangina niyo, wala akong pera. May pera yung asawa ko. May pera yung mga anak ko. Pero ako, wala akong pera. Wala nga nadagdag sa akin kahit isang poste ng bahay ko eh. Wala nga kayo nakikita sa akin na Mercedes-Benz eh. Sino ba naman tolongges ang kurakot? Sino ba naman tolongges ang nabubuhay na parang hari? Na puta, ganyan ang sistema. Sabi ko sa inyo, nagpunta si Shinzo Abe sa bahay niya. Hiyang-hiya si Shinzo Abe sa sarili niya. Hiyang-hiya siya kasi all this time namumuhay siya na parang hari. Samantalang yung presidente ng Pilipinas namumuhay ng simple. Paano mo sasabihin na kurakot yung ganun tao? Samantalang kayo nga ng mga congressman
Ang mamahal nga ng mga relos nyo eh. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo kurakot. Di ba? Sabi ni Esmeralda, naniwala ka naman. Natural. Kanino kami maniniwala? Sa inyong mga bobo. Natural, maniniwala kami sa nakikita namin. Tanga ka ba? So saan ako maniniwala? Na corrupt si Duterte tapos yung mga congressman nakapatik Pilip? Hindi. Paliwanag mo sa akin, Esmeraldo. Putangin ang bobobo nyo talaga. Sinong kurakot? Yung merong tig sa 10 milyon, tig to 20 milyon na relos? O yung nakadamit, pang hardware? Sino? Bilis, ilagay mo dyan. Sino sa tingin mo yung kriminal? Yung congressman na may construction firm tapos naka-bilyong-bilyong halaga ng mga relos. Yung congresswoman na dati lang nagta-tricycle, ngayon naka-artista van na. Sinong kurakot? Mga Duterte? Tingnan nyo bahay ni Duterte. Tingnan nyo anong mga sasakyan ni Duterte. Kung ako mangungurap, putang ina, kung ako mangungurakot, bakit pa ako mangungurakot kung mamumuhay ako ng simple? Eh di ang tanga ko naman, di ba? Kaya nga ako nangurakot dahil gusto ko yumaman eh. Pag mayaman ako, gusto ko ngang mabili lahat ng mga dapat bilhin. Kaya nga ako nangurakot para mamuhay ako ng extraordinary. Hindi naman ako nagnakaw at nangurakot ng para mamuhay ng simple. Ano ko, tanga? Eh di namuhay na lang sana ako ng simple. Ba't pa ako nangurakot? Di ba? Nakita nyo si PRD may suot na mamahaling relo? Nakita nyo? Nakita nyo si PRD may Mercedes-Benz? May Escalade na bulletproof? Katulad ng mga congressman? Kayo dito, ako alam nyo mga bossing, kapag meron akong milestone sa buhay ko, pag may milestone ako sa buhay ko, bumibili ko ng bagay na hindi ko kayang bilhin noon. Para lang masabi ko sa sarili ko na na deserve mo yan. Para lang masabi ko sa sarili ko na nakaangat ka na sa buhay. Or you are somebody already. So bibili ako ng bagay na makakapagsabi sa akin na ako, na somewhat nakaraos na ako sa buhay. Bibili ko ng relos na mahal. Para lang masabi ko na, oy, na ako? Hindi na ako katulad nung dating ako. Pag tiningnan nyo ng tao, pag tiningnan na meron kang magandang relos, anong sasabihin ng tao? Oy, nakaraos na to sa buhay. O, iisipin na kagad ng tao, oy, ano na to? Ano na siya? Kumbaga, hindi na siya normal. Tapos sasabihin nyo si Duterte, kurakot? Wala nga siyang binibili para masabi na nakaraos siya sa buhay. Sa sinasabi nga niya sa mga anak niya na huwag kayong mamuhay ng marangya. Kasi mga tagapagsilbi kayo sa gobyerno. Pangit tingnan. Sinisilip nila ngayon si Kitty Duterte. Politiko ba si Kitty Duterte? May pera ba sila? Meron. May mga negosyo sila. Before pang maging presidente si PRD, may mga negosyo at mayayaman na mga yan. Kaya nga nung sinisilip ni Duterte, ni Trillanes yung mga bank accounts ng mga yan, nakita niya, may kaya na mga yan eh. Hindi ba? So yun yung Spencer, mabuhay ka. So for future of assets, yun talaga ang gusto nila. Wala kayong pwedeng sabihin na corrupt si Duterte. Hindi yan katulad nila Purisima na PNP chief tapos napakalaki ng farm sa Nueva Ecija. Hindi yan si Duterte katulad ng mga Binay na nung chinek, napakalaki ng property nila sa napakalaki ng property nila sa Batangas. Napakalaki nung kanilang farm sa Batangas. Alam mo ba meron si PRD, yung tinatawag niyang bukid, sa bukid, meron siyang maliit na bahay pahingahan sa bundok. Ang liit nun, kubo lang yun.
Di ba? Cynthia Osborne, salamat kaayo, Mr. Chair. Mabuhay kayo dyan sa Australia. Di ba? Tangina, wala kayong makikita na kurakot na tao na ganito mamuhay. It does not add up. Sila Escobar kasi sinasabi pa ni Trillanes na ito daw sila Duterte ay drug cartel. Tangina, ang drug cartel katulad nila Escobar. Bumibili ng helicopter, bumibili ng eroplano, may mga sandamukal na mga pati yung mga hayop sa Africa dinala niya sa kanyang farm. Ganun siya kayaman. Walang ganun si Duterte. Kaya kahit i-lifestyle check nyo siya all you want, hindi kayo makakahanap ng kahit hint ng corruption sa mama na yan. Kung ano yung bahay niya noong siya'y presidente, nung natapos siya maging presidente, yun pa rin ang bahay niya. Ni hindi lumaki, ni hindi tumaas, ni hindi man nagbago yung pintura. Yung gate nga niya, kalawangin pa rin eh. O so sasabihin nyo sa akin na paniniwalain nyo ko na corrupt itong tao na to? Nakakadikit kami sa mga Duterte. Kung corrupt ang mga Duterte, sana sa tuwing nagkikita kami, nagfe-fellowship kami, sana lagi kaming may buhat-buhat na pera pa uwi. Wala eh. Hindi yun ganun. Oo, na-appreciate nila PRRD yung efforts ng Banateros kasi alam niya na never niyang binayaran, never siningil ng Banateros ang mga Duterte sa suportang ibinibigay namin sa kanila. Hindi yun nangyari ever. Kaya napakalabo niyan. Sige, diretso. Danyos na hanggang 1 milyong piso. Maaaring kumpiske ng mga assets o pag-aari ng nahatulang guilty. Ngayon, ang tanong, kung may ganun tayong batas, paano pa ang reklamong kinakaharap ng dating Pangulo sa ICC? So, sino ang may jurisdiksyon? At ito po ang isa pang importanteng probisyon. Sa Section 17 ng batas, nakalagay kasi na maaaring magbigay daan ng Pilipinas kung sakaling meron ng isinasagawang investigasyon o prosekusyon sa parehong kaso. Exactly. Si Kitty ang sinisilip nila eh. Sinisilip nyo si Kitty, baka mamaya silipin namin yung mga anak ninyo. Nag-aaral sa yung mga anak nga ng mga makabayan, nag-aaral sa ibang bansa. Nag-aaral sa Europe. Yung anak ni Romualdez, nag-aaral sa isang pinakamahal na universidad sa Europa. Tangina, saan ka makita niya? Alam niyo ba sila Baste? Sila Pulong, kung saan gumraduate yan? Si Inday? Diyan lang yan sa Davao. San Beda, Ateneo de Davao. Yan ang eskwela niyan. Pinag-aral ba ni PRD mga yan sa Oxford, sa Harvard? Hindi. Diyan lang, dito lang nagtapos sa Pilipinas mga yan. Hindi yan katulad ng mga congressman na putang na sigaw makibaka, wag matakot. Tapos yung mga anak nag-aaral sa Europe, nasa Paris, nasa Spain, nasa kung saan man dyan sa Europa. Tuition fee pa lang doon, board and lodging pa lang doon, ang mahal-mahal na. Sabi ko nga sa inyo, kapag tumuro kayo na ganyan, yung 3 daliri nakaturo sa'yo. Ayan. Lahat ng mga nanunuro, lahat ng mga nagbibintang kay Duterte ngayon, lahat yan, kawatan, sila yan mismo. Yung ibinibintang nila kay Duterte, 3 ulit na bumabalik sa kanila. Ganun yan. Kaso ang ibang international tribunal. Kung ganon, maaari raw isurrender na lang ng Pilipinas ang isang suspect sa international court na nauna nagsasagawa ng investigasyon. Kaya't yan po ngayon ang mahalagang tanong, kung saan po posisyon ng gobyerno ng Pilipinas kung tuloy ang sasampa ng ganitong kaso ang dating Pangulo sa sarili niyang bayan. Hindi pwede yun. Mali yun. Mali na gumagana yung ating justice system sa Pilipinas tapos isusurrender mo siya sa ICC. Ano yun? Isinurrender mo na rin yung soberanya mo noon. 'Di ba? Yung soberanya mo, isinurrender mo na rin sa ICC. Ibig sabihin may korte ka naman dito, hindi mo kaya. Nagsampa na tayo ng kaso sa Pilipinas eh. Tapos ibibigay pa natin sa abroad. Ang bobo naman natin noon. Yun ang korupsyon. Yun ang pagtatraidor sa bayang Pilipinas. Oo, diyan mo masasabi na traidor yung mga
nagpapanukala niyan kung meron ng kaso dito sa Pilipinas tapos ibibigay mo pa sa abroad. Napakahina mo nun, hindi ba?